Pinag-uusapan ng lahat ang Iran. Ang tigil putukan, ang kipot ng Hormuz, ang mga presyo ng langis. At habang nangyayari ang lahat ng iyon, habang ang buong mundo ay nakatuon ang mga mata sa gitnang silangan, gumawa ang China ng hakbang laban sa Taiwan na halos hindi nakapasok sa unang pahina. Walang mga missile, walang mga barkong pandigma. Isang bagay na maaaring mas mapanganib. Ngayon ay ipapaliwanag ko kung paano maaaring nasa proseso ng pagkapanalo ng China ang Taiwan nang hindi kailanman nagpapaputok ng kahit isang bala, at kung bakit dapat itong maging alalahanin ng bawat taong nanonood ng video na ito, saan ka man nakatira. Para maunawaan ang nangyari, kailangan mong malaman kung sino si Cheng Li-won, dahil ang kanyang kwento ay tunay na kahanga-hanga. Si Cheng ang tagapangulo ng Partidong Kuomintang ng Taiwan, nakilala rin bilang KMT o Nationalist Party. Siya ang namuno sa partido noong Nobyembre sa isang pagbabagong pampulitika na naging dahilan upang siya ay maging isang mapanghating tao sa Taiwan. Narito ang dahilan kung bakit kaakit-akit ang kanyang kwento. Ang pagsusumikap ni Cheng na yakapin ng China ay isang malaking pagbabago mula sa mga pananaw na kanyang pinanghawakan noong pumasok siya sa politika. Noong huling bahagi ng dekada, 1980 at unang bahagi ng dekada, 1990 bilang isang maingay na aktivistang estudyante na humihimok sa kalayaan ng Taiwan. Noong panahong iyon, kilala siya sa kanyang pagpuna sa KMT na namuno sa Taiwan sa ilalim ng batas militar hanggang 1987. Kaya ang babaeng ito ay naging mula sa isang aktivistang pro-independensya patungo sa pagiging pinuno ng partido na gustong makipag-ugnayan sa Beijing. Iyon ay isang dramatikong pagbabagong pampulitika. At ngayon, dumating na siya sa China para sa isang pambihirang 6 na araw na pagbisita na tinawag niyang isang misyong pangkapayapaan. Habang pinapalakas ng China ang mga pagsasanay militar sa paligid ng isla at pinipilit ng US ang Taiwan na gumastos ng bilyon-bilyon sa mga armas ng Amerika. Siya ang unang pinuno ng KMT na bumisita sa China sa loob ng isang dekada. Hindi ito isang regular na diplomatikong paglalakbay. Ito ay isang makasaysayang sandali. At karamihan sa mga tao ay walang ideya na nangyayari ito. Hindi aksidente ang tiempo ng pagbisitang ito. Ang Beijing ay lubos na estratehiko. Tingnan natin ang konteksto. Ang mga digmaan sa Ukraine, Gaza at Iran ay nag-iwan sa maraming Taiwanese na nagtataka kung ang isang naguguluhang US ang hindi opisyal na taga-garantiya ng seguridad ng Taiwan ay talagang makakatulong sa kanila sa panahon ng isang labanan sa hinaharap sa China. Ang pabago-bagong diskarte ni Trump sa patakarang panlabas ay naghasik ng mas maraming pagdududa. At pagkatapos ay binigyan mismo ni Trump ang Beijing ng isa pang regalo. Iminungkahi ni Trump na bukas siya sa pagtalakay sa mga benta ng armas ng Amerika sa Taiwan sa hinaharap kasama si Xi Jinping sa kanilang summit sa Mayo. Ang mga pahayag na tulad nito ay humantong sa pagbaba ng tiwala sa US na nagbibigay ng isang pampulitikang bintana para kay Cheng habang ipinoposisyon niya ang kanyang sarili bilang isang tagapamayapa. Isipin kung ano ang nababasa ng China sa lahat ng ito. Ang Amerika ay naguguluhang. Ang Amerika ay hindi maaasahan. Maaari pang ang putulin ng Amerika ang supply ng armas ng Taiwan. Ito ang perpektong sandali upang ipadala ang mensahe. Hindi mo kailangan ang Washington. Maaari mo kaming kausapin. Ang pagbisita ni Cheng ay nauna sa mahalagang summit ni Xi at Trump sa Mayo 2026,
kung saan ang Taiwan ay magiging isang pangunahing paksa. Ang pagbisita ay maaaring makita bilang isang alternatibong channel para sa de-escalation. Ngunit itinatampok din nito ang masalimuot na ugnayan sa pagitan ng panloob na politika ng Taiwan, ang mga mapamilit na pag-aangkin ng China, at ang papel ng US bilang impormal na taga-suporta ng Taiwan. Sa madaling salita, ang Beijing ay nagpapatakbo ng dalawang ruta ng sabay-sabay. Panggigipit mula sa militar, panghihikayat sa pamamagitan ng diplomasya, pareho ng sabay. Ngayon, narito ang bahaging ikinababahala ng sariling pamahalaan ng Taiwan. At sa palagay ko ito, ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito. May isang terminong kailangan mong malaman, ang United Front. Ito ang estratehiya ng Beijing na tumagal ng ilang dekada upang makakuha ng impluensya sa loob ng Taiwan sa pamamagitan ng mga paraan sa politika, ekonomiya, at kultura, sa halip na puwersang militar. Isang siyentipikong pampolitika sa Soochow University sa Taipei ang nag-aalala na si Cheng ay naglalaro sa estratehiya ng United Front ng Beijing na kinabibilangan ng pagtanggap sa mga politikong Taiwanese sa mga biyahe upang bigyang diin na ang Taiwan ay isang panloob na usapin para sa China. Iyan ay isang mahalagang punto. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa imbitasyon ni Xi, paglipad patungong Shanghai, pag-aalay ng corona, sa puntod ng isang revolusyonaryong Chino, ibinibigay ni Cheng sa Beijing ang eksaktong biswal na gusto nito. Isang nakatatandang politikong Taiwanese na tinatrato ang China bilang isang natural na kasosyo, hindi isang banta. Kinuna ng namamahalang Democratic Progressive Party ng Taiwan ang biyahe at inakusahan ang KMT ng pagsira sa pambansang seguridad. Sinabi ng kanilang tagapagsalita na kung tunay na hinahangad ng oposisyon ang katatagan, dapat nitong itigil ang pagharang sa paggastos sa depensa. At ang huling puntong iyon ay kritikal. Ang parlamento ng Taiwan ay nasa isang mapait na debate tungkol sa kahilingan ng gobyerno na pinamumunuan ng DPP na 40 bilyong dolyar para sa karagdagang paggastos sa depensa na bahagi ay gagamitin upang bumili ng mas maraming armas mula sa US. Kinokontrol ng KMT at ng mga kaalyado nito ang parlamento at ipinagpaliban ang budget na iyon. Kaya habang si Cheng ay nasa Beijing na nagsasalita tungkol sa kapayapaan, hinaharangan ng kanyang partido sa kanilang bansa ang budget para sa mga armas. Hindi na ito maaaring isulat ng mas mahusay ng Beijing. Ang sentro ng biyaheng ito ay ang isang potensyal na pakikipagkita kay Xi Jinping mismo sa Beijing. At ang nakataya ay hindi maaaring maging mas mataas pa. Ang huling nakaupong pinuno ng Taiwan na nakipagkita kay Xi ay si Pangulong Ma Ying-jeou sa isang summit noong 2015 sa Singapore. Mula rin sa KMT. Nagkita silang muli noong 2024 nang maglakbay si Ma sa China bilang isang pribadong mamamayan. Kung magkakaroon si Cheng ng mga pagkakataon sa pagkuha ng litrato kasama si Xi Jinping, magagamit ito ng KMT upang ipagtanggol na ang dialogo ay mas epektibo kaysa sa pagpigil, at iyon ay nagiging isang napakalakas na argumentong pampolitika para sa susunod na halalan. Ngunit narito ang panganib. Sinasabi ng mga opisyal at eksperto ng Taiwan na nakakakita si Xi ng pagkakataon upang palakasin ang katayuan ni Cheng sa KMT at pigilan ang karagdagang pagbebenta ng mga armas ng US sa Taiwan. Hindi ito ginagawa ng China dahil sa mabuting kalooban. Bawat larawan ng pakikipaggamay, bawat palakaibigang pahayag, bawat kilos ng pagkakasundo, lahat ng ito
ay nagpapakain ng isang naratibo na ang Taiwan at China ay dalawang bahagi ng isang pamilya na may hindi pagkakasundo. Pinanormal nito ang pag-frame ng Beijing. At ang pag-frame na iyon ay may napakalaking kahihinatnan sa kung paano iniisip ng iba pang bahagi ng mundo, kabilang ang Estados Unidos, ang anumang salungatan sa hinaharap. Kaya bakit mahalaga ito sa iyo? Saan ka man nanonood? Ang Taiwan ay hindi lamang isang hindi pagkakasundo sa politika sa pagitan ng dalawang pamahalaan. Ang Taiwan ay gumagawa ng mahigit 70% ng mga pinaka-advanced na semiconductor sa mundo. Ang mga chips na pumapasok sa iyong telepono, iyong kotse, iyong laptop, bawat piraso ng modernong teknolohiya. Kung kokontrolin ng China ang Taiwan sa pamamagitan ng puwersa o sa pamamagitan ng maniobra sa politika, isa itong krisis sa supply chain na magmumukhang maliit lamang ang epekto sa langis ng Iran. Ang resulta ng pagbisitang ito ay maaaring higit na magtakda ng magiging takbo ng politika ng Taiwan sa hinaharap. Kung positibo ang tugon ng publiko ng Taiwan sa biyahe at mapapanatili ng KMT ang popularidad nito, ang epekto ay makikita sa mga susunod na halalan. At ang summit ni Trump at Xi sa Mayo ay mukhang ibang-iba na ngayon. Ipinahayag na ni Trump ang pagbabawas ng mga benta ng armas sa Taiwan bilang paksa ng talakayan kay Xi. Kung babalik si Cheng mula sa Beijing na may positibong pagpupulong, bibigyan nito sina Trump at Xi ng pampulitikang katwiran upang isantabi ang sariling pamahalaan ng Taiwan sa mga negosasyong iyon. Ang halal na Pangulo ng Taiwan, si Lai Ching-te, ay wala sa mesa. Hindi ito binoto ng mga tao ng Taiwan. Gayunpaman, ang mga desisyon na maaaring magtakda ng kinabukasan ng isla ay ginagawa. Ngayon, habang ang atensyon ng mundo ay nasa ibang lugar. Ang mga pinakamapanganib na hakbang sa geopolitics ay bihirang ang mga dramatiko. Hindi ito palaging mga missile at barkong pandigma. Minsan ito ay isang 6 na araw na paglalakbay. Isang korona ang inilatag sa isang libingan. Isang larawan kasama ang isang pangulo. At isang budget ng armas ang tahimik na hinarang sa kanilang bansa. Matagal nang naglalaro ang China sa Taiwan at maaaring epektibo ito. Mag-subscribe at sabihin mo sa akin sa mga komento. Sa palagay mo ba ay totoo ang misyon para sa kapayapaan na ito? O pinaglalaroan lang ang Taiwan?